Yan, magandang araw sa ating lahat, siguro na sa ating mga natagal na italaga na mga committee na aming papakitaan ng aming kasanayan. Siyempre, salamat sa mga Kristo sa ating Diyos na patuloy binigyan tayo ng isang buhay upang maisagawa ang mga dapat nating gawin sa bawat araw tulad na lamang ngayon. Bali, ang aking napili upang ipakita bilang aking kasanayan ay yung sa paggagawa ng aking visual aids sa pamamagitan ng Microsoft Office PowerPoint presentation. Bali, simulan po natin. Bali, dito na lang po sa search bar, hanapin na lang natin PowerPoint 2016. Bali, ang aking po palang paksa na itatala nito ay bulwagan, panitikan sa Pilipino. At ang paksa ay mula sa ikawalong baitang. Bali, ito po yung siyempre natural yung ipupudang pahina o slide sa PowerPoint presentation. Bali, hindi na po ako maglalagay dito ng design. Mas minabuti ko na lang na mag-download na lang ng aking ilalagay na background na design. At dito siyempre po tayo sa insert pictures. At ito yung background na bali, itong aking gagawin ay para ito sa panimulang gawain. Bali, i-expand ko na lang sa pamagitan ng pag-resize. Bali, pwede rin natin gawin yung send back na lang para lumabas agad yung ating title. Kasi yung iba, ang ginagawa nila ay mag-a-add dito ng mag-insert dito ng text box at saka mag-type. So, para sa akin, mas okay na rin siguro yung i-send back lang natin para may lagay natin. Bali, sa panimula, meron akong ipapakitang larawan sa aking mga mag-aaral at nandito na rin yung aking message. I-insert ko na lang ulit dito. Bali, dalawang ito aking mama at papa ito. Dahil ang aking napagsa ay tungkol sa kahalagahan ng pagsarang-alang sa maayos na pagtala sa gitara o gramatika. Yan. Bigyan na lang din natin ng counting design para kahit paano. So, nag-insert ako at doon pa rin sa shape ito. Iyan ko lang ito. I-resize ko lang. Bali, gagawin ko lang ito magiging border ng picture na ito. Lalagay ko lang dito sa ito. I-set back natin para nang or send front pala para lumabas. Control Z lang tayo kapag medyo may hindi maayos sa ating ginawa, tapos natin ulit. So, yan, send front para mapunta sa dito. I-resize ko na lang ito. Ayan, bali ganito rin ang gagawin ko dun sa kabila po. Ayan, bali ganito po ang nangyayari na. At syempre ang tinat ko na po dahil para medyo mabilis po tayo. Bali, kung okay lang po sa inyo yung mga minamahal namin dorato, sikat ko na po. Ayan, simulan na natin ilagay yung ating text, yung ating pagsa. Ito sa motivation at ito tungkol sa iba't ibang anggulo ng pagkuha ng camera. Ayan. Bago ko ilagay, pwede naman tayong mag-type na lang dito agad ng word after magkapag-insert ng box, pero lagyan lang din natin ng konting design.
dito tayo sa insert shapes. Tayo itong aking napili. Ito. Ayan. Mas ko ito. Palitan lang natin ang kulay. Ating outline. Totally lang sa ating fill. Bali, lalagyan ko lang po ito ng kulay. Okay, bali ito na lang ang napili kong kulay, gray at saka ang kanyang yung sa outline na kulay black. Tapos i-insert na natin yung ating graphic. Maglagay lang ako ng ano dito. Itong bullet natin. Pili lang tayo. Ito lang. Yan. So, tungkol ito sa close up shot. Gaya ng ating sabi, yung ating pagganyak ay tungkol ito sa larawan sa itaas na isa sa uri ng pagkuha ng angulo sa camera. At ito ay tinatawag na close-up shot. Bali, ilagay ko dito yung yung kahulugan. Pababasa ko ito sa aking mga yan. At mas ito ang aking napiling font size. Ang font style ay yung gal napin natin yung gal sans. Ating gal sans at font size ko ay 32. Okay, bali ito ang aking panimulang gawain sa mga mag-aaral. At ipababasa ko yan. Papapansin ninyo na dyan sa kahulugan na yan ay may mga mali dyan na salita. Maaring mali ang baybay o maaaring paggamit. Kaya sa ating pangalawang slide, mag-add tayo ng slide. Maaaring gamitin natin sa pag-add ng slide yung Control M. Ayan. O maaaring natin i-click na lang ito, new slide. At i-click natin yung depende sa natin gusto tayo ito ng content. Ayan. So, para mas mabilis, Control M na lang pag-add. Ayan. At ulitin ko lang yung background ko kasi para sa akin, para may uniform, may kaisahan yung background. Kaya kung ano yung background ko dun sa panimula, yun na rin yung background ko pa rin sa susunod na slide dahil wala pa naman ako sa lesson proper. Nandun pa lang naman din ako sa panimulang gawain. Kaya para sa akin, ganito pa rin yung aking piliin na background design. I-expand lang natin. And gaya na aking sinabi dito sa unang slide, may mali dito kaya kinakailangan may correct. Pagkatapos na may babasa sa estudyante, hingin ko ang kanilang opinion. Ipapakita natin yung tama na mga baybay. Kaya maaari ang technique na aking gagawin, pwedeng ito i-copy ko lang, i-paste ko lang ulit. Actually, nagkaroon na ako ng automatic na pangalawang slide kahit hindi ko nagawin yung pag-add. Kung yun lang din yung aking layunin na
ikakopy ko lang kasi ang babaguhin ko lang naman yung mga salita. Maaaring ganun, no? Pero kung, syempre, kung ayaw natin, ang problema nga lang, matagal kasi ulitin lang din natin kung ang gusto natin ipakita ay yun lang. So, para mas malinaw, papakita ko yung ating ulitin lang natin. Bali ito, kaya lang natin yan. Copy natin. Ito yung mano-mano kapag syempre isa-isa natin kopyahin. Matagal talaga ito. Kasi gaya ng ating sabi ay sabi ko nga ipapakita lang namin naman natin. Bibigyan din lang naman natin yung mali. Ayan, ano ba yung mali? Ito. Una, syempre, ito mali. Dapat dito ay yan, POK. Tapos yung particular natin, dapat yan, yung U. At halimbawa dito, dapat ito ay halimbawa nito. At yung ating sulat kamay, dapat meron dito. Ayan, bali ito no, ito na yung gusto kong iparating. Yung mga mali ay bibigyan natin ng diin. Kaya ayan, inayos natin sa pangalawang slide. Ito yung unang mali. Yan. Kasi habang pinapabasa natin yan, susuriin natin kung mabilis na matukoy ng mga mag-aaral kung may mali. At kung meron ng mga mag-aaral na mabilis na mapuna, ibig sabihin meron silang kasanayan sa Wasto Grammatica. Ayan. Kaya sa bandang dulo, ipapakita natin yung tama. Ayan. At mabibigyan natin ng din, naka-bold ito. Ayan, naka-bold at naka-italic. Ayan. Ganyan din ang particular at nasa paligid. Bali, ito yung ating pangalawang slide. Next naman tayo, doon na tayo darako ngayon sa Control M tayo. Next slide. Tara ko na tayo sa ating pinakapaksa. Yun yung kausayang grammatic. Yan. Insert tayo ng panibagong design para sa atin. Yan. Tapos napili ko ito na design para sa atin. Pinakapamagat ng aralin. Yan. Inulit ko ito ay mula sa ikawalong baitang bulwagan panitikan at gramatika sa wika. Okay, ito yung aking background at yung aking ng mga font style sa ating pagtatalakay o yung lesson proper ay ganun pa rin. Ano natin send back natin tungkol ito sa mga sa ayusin lang natin. Depende na rin sa atin kung gaano kalaki yung ating font size at anong font style. Basta mahalaga ay nababasa ng ating mga mag-aaral. Hindi na po lalayo sa ating kasi siguro mas maganda kapag ibahin natin. Ibahin muna natin dahil pamaganda na. Yan. Kali yung aking font style ay tempos at 80 ang aking lagyan ko lang ng konting lang uli design dahil ito yung ating pinakapaksa. Kaya yan. Yan natin dito sa gilid para magkaroon ng dating natin. Okay, yan yung aking napili na design font size sa pamagat. Punta naman tayo sa
next slide sa ating ayan, naka next slide na tayo. Ito naman nilalagay natin yung ating mga subtitle o yung mga sumusunod nating mga pantulong na pamagat. Bali, syempre para sa akin hindi nagkakalayo doon sa ating pinakapamagat. Kaya panatiliin ko yung background natin dynamics. Expand ano. Bali, isulat ko na dito ngayon yung aking mga pantulong na pamagat. Lagay tayo na sa home saka yung ating bullet. Bali, ito po yung ating mga pantulong na pamagat. Pag gamit namin pang bali, ito po yung bibigyan din natin na uri ng kawastuhan sa mga paggamit ng salita o ng pag-uusap. Bali, tatlo. Ayan, bumabaybay ng buso natin paggamit ng paggamit ng washroom bahay na diwa. Isa-isayin na natin yan ito nagawa ng presentation tayo. Bali, ito na ang aking napili para sa atin. Bali, nandito na tayo ngayon sa ating pagtatalakay isa-isa sa mga parasok sa lawan. Bali, mas nais ko itong piliin. Bali, hindi tayo sa pag-baybay band. Size natin dito ay 40. Palitan ko lang yung ano natin, flip natin. Yan. Next, yan, pag-baybay rin. Pag-bigay natin yan. Halimbawa, dito tayo sa sheet. Dito natin ilalagay yung ating halimbawa na text. Yan, dito ko inilagay yung halimbawa ng pagbabaybay. Yan, dito naman lalagay natin tamang pagwasto. Yung dapat natin lalagay. Reset tayo. Table.
dalawa. Yan, bali magpupunta ako dito sa insert table at ito yung dalawa. Dito natin isulat mo yung control area pagwasto. Natin para may espasyo. Palitin naman natin ito. Dito ay pag tayo na 24. Pansis na rin 24. Ito pa. So natin ito. Copy lang natin para medyo mix. Control C. Yan, bali sa bangitan nito meron tayong column anay A, anay B. Pagkakamay ko was ipapagitan natin yung attack. So yan yung sa pag-ubay ng buong salita. Ito yung halimbawa, ito naman yung dapat na. So sunod, controlling tayo. Next ulit na slide. So insert picture tayo. Nandito ba tayo sa pagtatalangin. Ito lang gamitin yan. Okay, dahil hindi dahil naman tayo sa mga paalala sa kausayang grammatical, hindi tayo nag-iiba ng pinakapangunang pagsa. Kaya para may uniform o kaysa kakopin. Pero nandito na tayo sa gawa tayo dito ng bullet na. Diba? Bullet. I-capsule natin yung ating ibo. Paghiwalayin ko na lang ito para may marami. Gawin natin ito na. Yan. Para makagamit tayo ng iba.
kahulugan natin. Taas natin para makita yun. Halimbawa, lumukad siya. Okay, tapos natin ito para mabigyan hindi gandiin, bold natin para mabigyan. Kalitan natin yung ating font style. Gawin natin yung bold. Kalitan natin ng healers para may kaisahan tayo sa atin. Kaya nakabold tayo sa taxi. Yan, gagawa pa ako ng iba pang halimbawa. Yan, bali, ito pa yung mga iba pang dahilan kailan na ginagamit ang pag-unay na ng atnak. So, ginagamit pagitan. Yan, so ang ginawa ko dito, kinapslap ko na lang yan para mabigyang diin yung kung ano ba dapat ang ginagamit kapag ganyan ang pupunan sa dita nang banamit ko. Bali, ganyan na aking binon. Next slide tayo, Control M. Yan, bali, sunod naman tayo sa nang maikli. Nandun pa rin tayo sa pangalawang topic na. Pero lang din ulit yung aking technique gagawin dito. Kaya naman na ginagamit panghati. Halimbawa, bali ito yung kinat ko na, bali sample, nakabul lang yun tayo at ito pa kung uling halimbawa ginagamit ulit yun. Gagawin ko lang dito, italik natin at bali mababasa ninyo, no? Dito pala hindi ko nabanggit after pagkatapos gumawa ng slide, lalagyan natin siya ng transition. Ang transition ay ginagamit na effects para magkaroon ng dating yung mula sa unang slide patungo sa susunod na slide, hindi magkaroon ng effects. So, ang ginamit ko dito ay flip lang dito din. Sino lang makikita siya dito sa transition. Dito naman sa mga words po natin ay animation naman yan. Animation effect. Yan. So, naglagay ko lang ito lang split na lang split.
gayon din sa ating number 3. Meron din transition. Ayan, yung transition. Lagyan natin yung transition. Yan. Flip lang din para may kaisa. Yan. Mas minabuti kung iisa na lang ang transition dito sa lahat para syempre magkaroon ng sabi ko uniform para sa akin na magkaroon ng kaisahan. Pero yung depende naman po strategiya ng iba. Yung iba bawat slide ay iba-iba ng kanilang transition. Ito. Hindi ko na lang yan. Ito lang animation. Hindi ko na rin. Maaari ko nilagyan ng animation ito. Lagyan natin ng animation. Yung split. Split ang natin gamit. At dito naman ang ating animation ay split din. Yan. Gawin natin split para may kaisa. Animation Y. Yan. Bara natin. Bali naglalagay tayo ng animation natin. Split. Makikita dito yung pagkakasunod. Yan. Bali nilagyan natin ng transition tsaka animation. Bali depende sa strategy kasi yung iba pagkatapos na makagawa ng isang slide at pag next nila ay pagka-transition na sila sa tsaka anime at yun ang madalas na ginagawa at ako naman kung nakarati ko na tsaka at wala na akong ibang babaguhin tsaka ko dun nilalagyan na ng transition at animation para hindi paulit-ulit kasi naranasan ko minsan yung nalagay ko transition tapos mali pa lang yung nailagay ko umulit kaya para sa akin magsaya ng oras kaya mas para sa akin mas mabuti yung makalahati ko matapos tsaka ko na isa-isa ng transition at animation para alam ko na wala na akong ulitin na bago. At huli na ating baksa yan sa ating lesson mulay ulit tayo ng background expand lang naman ito. Babalik ako sa slide number 6 upang i-copy itong design na ito para dahil nasa isang ano lang naman sila ito nanatili sa kausayang nanatili sa mga palaka sa kausayang grammatical kaya para sa akin mas mabuti kung isa na lamang lang din sila ng design pagdating ka mahuli na yung ating paggamit ng bastong bang pandiwa. Ayan, ito yung huli na ating pag-aralan dito sa mga palakas sa Inglaterra. At maaari ko itong kopyahin para medyo mabilis din ako mag-isip kasi ganyan na naman din yung aking gagamitin dyan na design para mabigyan ko ng halimbawa. Kanina hindi ko ito binigyan kasi mapapansin ninyo ang nakapaloob kasi rito ay marami kaya hindi ko ginawang ganitong design kasi syempre hindi magkakasya kaya para sa akin ay ganyan na lang yung ginawa ko, nilagay ko ng mga bullet. Pero itong dalawang ito, itong una at pangalawa, dahil isa lang naman ang aking binigyan ng halimbawa kaya
ito na lang ang ginamit ko para kahit paano ay magkaroon ulit ng yan. Sinabi ko ito, i-edit ko lang. Siyempre ito ginamit ko. Naka-lingkod. Yan yung halimbawa. Next tayo. Yan, dito ay pinapakita yung kawastuhan pagkakamali. Kaya sali na mag-insert ako ulit ng table, i-copy ko lang ito. Ganun din ang aking ipakikita. Para siyempre maganda rin sa paggawa ng ating presentation. So ito ng PowerPoint ay makabawas tayo ng oras. Kaya makatutulong yung pag-copy at paste natin para sa akin. Ilagay natin dito. Ito lang naman yung may pagkakamali. Copy paste lang din natin para hindi natin siya i-retype. At dito naman yung tama. Ayan yung wasto. Hindi mo natin save. Tama yan. May nais lang din ako ilagay sa ating ito lang isa tayo kahit pa paano makapagbigay ng isa ng bigyan. Kaya natin ito. Siyempre, copy na natin para hindi na tayo mag-insert dito sa mga slide para mabilis. Yan. At dito ulit. Para kahit pa paano ay magkaroon ulit ng kaisahan sa design. Okay, control next slide tayo. Ito na yung napili ko muling background design dahil nandito na tayo sa pagsasanay. Kaya mapapansin ninyo pareho yung ating design dito sa ating panimula dahil para sa akin may kaisahan dahil ito'y tungkol sa pagsasanay. Yung hayaan natin na mga mag-aaral lang sasagot kung sila kanila bang natutuhan. Yan lang naman, depende pa rin yan para sa akin. Insert tayo sa shape ng ating para sa ating pagsasanay. Ito yung napili kong bawalan. Hindi na atin. Sorry. Ayan. Heal sun para may kaisahan. Kulang. Lagyan lang natin. And ginawa kong 40 ang font size. Send back natin para lumabas itong ating text. Para syempre hindi na tayo pumunta ng insert text box. I-send back lang natin itong kabuuan para nandun na tayo sa naka-ready na ng text box.
Bali, mabawas nyo itong technique na ulit, ito yung table. At dito sa akin papagawa kasi ay pagsusuri. Kaya ito ang mas napili kong design para maibigay nila yung kanilang punong komentaryo sa bawat elemento ng kanilang sinuring pelikula na pinamagandang. Ayan yung aking napili na design. Okay, next na gawain. Ayan, pangalawang pagsanay at gagamit tayo ng Venn diagram. Kaya mag-insert tayo dito ng illustration ng Venn diagram. Punta tayo shape. Ay, dito pa tayo sa smart chart. Dito sa relationship. Dito tayo sa mga bilog nito. Okay. At Venn diagram comparison lang, pagkakatulad lang paghambing sa dalawang bagay. Kaya tanggalin na natin ito sa dalawa. Malaki bawas na natin. Yan. Lalagyan na natin. Ayan. Napili ko ulit na Igagay natin dito ang tulad. Palitan natin ng kulay dahil gawin natin ang kulay. So ito naman ay kulay. Ayan. Pwede mag-insert tayo ng table dito sa taas para sa ating title. And yung sa FB ba ito? Hindi natin copy. Yan, bali gumamit na lang ako ng Venn diagram upang mas madaling maibigay ng mga mag-aaral yung kanilang paghambing sa Facebook at sa o yung parang nilang pag-usap sa magitan ng Facebook at sa mismo sabihin sa paralan o office para lang sa opisina. Ano ba yung ginagamit nilang nito kaya yan na napili ko ang Venn diagram. Kahit na tayo sa uling slide yung ating takbang arali. Kaya tayo ayan na lang ulit tayo sa ating takbang arali. Arali natin. Bali itong shape na ito galing dito sa insert. Na pinakat ko na kasi mukhang paabot na ng isang oras yung video. Kaya baka mas sobrang tagal. Ilalagay na lang dito yung gawain.
Ayan, bali, ito po yung napili ko ng design para sa visual na gawain. Tapos, yan, bali yung finalize na aking hinabo mga 5-4 ay yan lalagyan natin ng transition. So, dito, check natin doon. Isa, flip. Yan, iba ang transition. Yan, ito, gawin natin flip. Ito, transition gawin natin flip para may pesa. Siyempre, iba na itong ating sorry natin yung animation. Yan, bali, natapos ako na yung lagi ng transition. Bali, so, tingnan lang po natin. Mag-slideshow tayo, F5, shortcut. Tingnan po natin yan. Bali, hindi ko, inambugan ko na ito talaga. Okay. Flip, yun yung transition natin. At ito yung sa ating paksa. Yan. Subtitle natin. Maganda pa natin. Tatlo. Ito yung una. Pa-fade lang yung animation natin pinili. Yeah. Next. Okay. At ito na yung mga pagsanay. Okay, table. At ito yung sa Venn diagram. At ito na po yung tatlang aralin. Yan, bali, hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa mga pesos. Sa inyo din po na para dahil bagamat matagal ay inyo po tapos. Salamat.